talaga magkakapag-isip ng tama. But anyway, alam nyo na, di ba? Alam nyo na ang chika boom boom na what? Kasi ang usapan talaga dyan, ayon sa aking Juting Jahas, na si Amy Marcos at si Inday talaga ang magtatandem para daw sa pagbangon ng Pilipinas. Dahil alam ni Amy na yung kapatid niya talagang sumisinghot ng pulburon. Kaya nga nabudol din tayo. Talagang nabudol talaga tayo. So, naalala niyo dati during the campaign, mayroon pang marriage made in heaven, kung saan si Inday ay nagninang sila somewhere in Cavite ba yun? Kasama si Kuting, yung mga ganong dramatization. Nabudol talaga si Inday kasi, sabi ko nga, yung pag-inobserbahan mo si Inday Sara, unang-una, she's young, at nakuha siya sa mabulaklak ng mga pananalita. At ganito kasi talaga yung mga scammers. Ang mga scammers, ang mga budolero at budolera ay gagamit talaga ng mga matalinhaga, mabulaklak na salita. Gagamitin pa nga yan ang Diyos, gagamitin pa niya yung pamilya para lang mabiktima ang isang binibiktima, katulad ni Inday Sara. And now, nakita nyo naman kung ano nangyari sa Pilipinas. So, dun sa statement ni Inday, alam na natin na talagang binigo siya ng Bangag Jr. sa mga pangako niya patungkol sa trabaho para sa Pilipinas. Dahil nakita nyo naman, di ba, according to Bangag Jr. during the campaign, na itutuloy niya yung continuity, okay, sa mga magagandang ginawa ng Pangulong Duterte. Alright? Napakaganda yon. Ulitin natin, there's no perfect administration. But at least during Duterte time, marami talagang mga infrastructure na mga pinatayo si Palangga. Okay? Si Pangulong Duterte. Pero kay Kuting, anong pinatayo niya? Di ba? Pinatayo niya mula sa pagkadapa, ang mga smugglers, sindikato, mafia, lahat yon pinatayo niya. So, binudol tayo, 'di ba? Ano pa ba yung mga pambubudol sa atin ni Bangag, 'di ba? Imagine mo yung drama niya na friends to all, enemies to none. Hindi tayo makikipag-away. Isang bahing lang yan, Marlica, 'di ba? Ang interview natin in the past, isang bahing lang ng China at ng Amerika, mawawala na tayo sa mapa. Kaya dapat tayo ay friends to all, enemies to none, chuchu-chuchu. Isa yon. Kapag ako ay nahalal, 20 pesos na bigas ang pabababain natin ng 20 pesos kilo na bigas. Ang mga OFW, makakauwi na sila. Ang pag-abroad ay isa na lamang choice, hindi na necessity. Mukhang ginaya niya pa nga yung speech na yun kay Lene Robredo. Right? Remember that. So, I don't think na irreconcilable. I think ang kanilang pag-balljack nila kay Inday Sara, pag-hire ni Lisa Tanas ng mga ops, black ops, ang pag-hire ni Lisa Tanas ng mga bots, ang pagbayad ni Lisa sa mga mainstream media to destroy Inday Sara ay kahit kailan hindi mapapatawad ng mga palanggang gising. Okay? So now, malinaw dahil si Inday ay nagbigay na nga ng statement na hindi siya a-attend sa state of nothing achieved ni Bangag Jr. At ang sabi niya, manonood lang daw siya, mananatili lang daw siya sa Maynila, baka hindi natin alam. Meron pa bang magaganap na sona? I don't know. It's up to you. Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Excited ba talaga kayo sa video? Well, hindi ko masagot di ba? Kung ano talaga magaganap mga hitad Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Anyway, ngayon mga palangga, eto lang yan. Si Ma'am Rebecca Ogata, si Barkadahan Forever, okay. Bakit kailangan matanggal na ni Bangag? Nagsalita na ang taong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Recently, yung Pulse Asia, 'di ba? Kung tutusin, kayang bayaran ni Bangag Jr., Lisa Tanas para i-twist ang
frustrating result. Pero bagsak si Marcos Jr. Patuloy siyang bumubulusok. Okay? Last time, yung nag-release siya ng trust rating, 57%, now 52%. While Inday, sa kabuuan, 71%. At Mindanao and Visayas, Mindanao, sunod-sunod 95% siyang palangga ng mga Mindanao. Ibig sabihin nagtitiwala kay Bangag, hindi nagtitiwala kay Bangag Jr. at kay Inday ay talagang bonggang-bongga ang pagtitiwala ng taong bayan. Okay? At tignan niyo naman yung demeanor, 'di ba, ni Inday. Talagang very kalmado siya at pa-cute-cute lang ang hitan. Parang cute na yung palanggawal. Hindi niya kailangan magpa-cute. You know what? Hindi niya kailangan sabihin cute siya. Hindi katulad nung isang yung kidnapper. Okay? Hindi niya kailangan magsalita ng hindi ba cute tayo? Tapos mukha ka namang ulalo, alam mo 'yon? Anyway, so hindi talaga umubra ang paggamit ni Marcos Jr. ng pondo ng bayan, which is ayuda everywhere, 'di ba? Band-aid solution together with his tambaluslos na pinsan. Nabulusok, wala talagang amor ang taong bayan. Sabi ko nga sa inyo, mga palangga, ang pagmamahal ng isang tao, whether kamag-anak, pag-ibig, co-worker, friend, o kaibigan, hindi mo kailangang suhulan. Okay? Ang isang tao, hindi mo kailangan kahit sinong taong suhulan para mahalin ka. 'Di ba? Magpapanggap lang yan na mahal ka, kunwari. Pero pag talikod mo, wala na yan. Di ba? Gagastusin na niya yung pera o yung regalo mo. Di ba? Natutuwa lang yung mga materialistic dyan na mga kampo ni kampo ng Jim Pierre, no? Yun. Anyway, hindi mo pwedeng pilitin ang tao para gustuhin ka. Yan ang ginagawa ni Bangag Jr. Kaya kahit anong gawin nila, do you remember? On the 21st of September, magkaraoke na lang tayo. Okay, balikan natin para medyo light tayo. Okay? Remember, mga kababayan, noong January this year, 2028, nagsisimula na itong mga hakbang ng maisog. Anong ginawa ni Marcos Jr. doon? Tinapatan, nagbigay ng ayuda sa Luneta. Then, kahit anong tapat niya, mataas pa rin ang views ng mga maisog. Mataas pa nga views natin dito eh. 'Di ba? Doon sa kanilang pagbibigay ng mga ayuda. So kahit duldulan mo na sa Ilonggo, bala na day, kahit duldulan mo na day ng mga regalo ang isang girl lalo, hindi ka mamahalin yan. Okay? Well, later pwede ma-develop, pero paano ka man ma-develop sa isang bangag at saka isang tambaluslos? So, ang point dito, mga kababayan, kahit na umikot hanggang, pwede niyang spin yung ulo niya at i-wiggle na yung kanyang paa, dalawang magpinsan, hindi pa rin magugustuhan ng taong bayan yung ginagawa nila. Kasi po, mga palangga, hindi sila nagde-deliver ng result in terms of livelihood programs. Stability, sustainability, lahat ng liti. ang pinidinudulot nila, insanity. Okay? Tignan niyo yung mga tira nila. Di ba? Tignan ninyo ang mga paggigipit sa atin. Alam niyo na yung mga paggigipit na yan. Halos everyday, pinag-uusapan natin yan. So, ito yung napapala natin, na sabi ko nga, parang ang Pilipinas ay isinumpa ba tayo ng Jim Pierre, no? Kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng namumuno sa atin na hindi naman kayang mamuno dahil abala sa pagsisingot ng pulburon. Gusto niya ba ng video? Gusto niya ba ng video? Anyway, I don't know. Wala akong alam dyan. But anyway. So mga kababayan, ilan ba bang kapalpakan ang kailangan ipakita ni Bangag Jr. at ng kanyang kampon? Okay? Ang kanyang asawa na mastermind sa lahat ng
mga kasamaan sa Pilipinas. Ulit-ulitin natin para kung may kulalya. Smuggling, bribery, extortion, kidnapping, pulboronic, high crime and everything, pakalat-kalat. Okay. Now, mga kapalangging, eto na mga eksenang kaganapan. Ayon, di ba parang nabanggit ko na ito kagabi, ayon sa ating Juting Jahas, okay, ay magpapanggap si Bangag Jr. na aping-api during the SONA. Okay, ito nga nire-report ng media. Presidential Communications Office. O yan, yung mga nagbabayad ng trolls dyan. Presidential Communications ay numero 1 nagbabayad ng trolls at ng mga AI para mag-comment sa kanilang mga page para kunyari maayos ang ginagawa nila. Pero kahit magbayad sila ng AI, trolls, hindi mananaig ang kanilang kaletsehan dahil kayo ay gising. O, sabi dito, the president is on top of his SONA, diba? State of nothing achieved, and is in the process of finalizing his speech. Julul! Pinagloloko mo ang bayan. Sabi niya, sabi ng balita, he has no engagement today because he is preparing for the SONA. Baka naman nagpe-prepare siya ng sisingutin niya. Hindi totoo na si Marcos Jr. ay hands-on. Ako ang makakapagsabi sa inyo niyan. Ilang beses ko siya in-interview. Hindi siya nagpapa-interview sa akin ng walang advance question. At nagsasuggest pa siya, kahit yung anak niya, si Sandro Marcos, okay, na ano niya, na baka kaklase niya sa Singhooters, you know, ay nagsasabi na ito ang gustong itanong sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, I am guilty sa paggamit nila sa, well, it's not really paggamit nila sa akin kasi I'm not being paid by this budolera. Kasi once na sinabing ginamit, well, somehow ginamit ka, nakinabang ka. Ako, financially, whatever, wala akong pakinabang sa kanila o di ako nakinabang sa kanila, kahit 5, nabudol lang talaga ako, right? So ngayon, sabi ni Arcilla Zenia, thank you palangga from Hong Kong. Okay, now, anong ibig sabihin nito, mga hitad? Ulit-ulitin ko ha, paninindigan ko sa inyo. Kapag ini-interview ko si Bangag, okay, kung kayo ay nakaka-follow sa akin, wala talaga kaming parang mararamdaman mo na friendship interaction. Nararamdam na wala yung parang, you know, you're close or you're friends. Kasi ang ka-close ko dito yung ahas, yung si Satanas. Yung Satanas, si Mudlo, Budlo, Butod, lahat na lang, kompleto, nakuha niya lahat. Kumbaga sa award sa sa Oscar Awards, lahat nakuha niya o sa FAMAS Award nakuha niya. Wala ang katotohanan na si Bangag ay hands-on. Hindi yan totoo kasi hindi siya makapag-isip ng tama. Hanggang basa-basa lang siya. Even si Liza Tanas ay hindi yan makapag-speech ng impromptu. Sinabi mismo ni Ahas sa amin, I think nandoon si Pebbles, nung pumunta ako sa headquarters, paulit-ulit ko itong kinakwento sa inyo na binibida niya, itong yung First Lady Ahas, na nag-speech siya somewhere in Visayas, tapos may binabasa siya, Bisaya yung mix, yung kanyang speech, nasa kupon, bond paper, ganyan. Pinalid daw ng hangin. Ang sabi niya, hindi niya alam yung sasabihin. Kasi yung speech niya, hindi ito nanggaling sa isipan niya, dahil may nagsulat, at hindi rin nanggaling sa puso. Ganon po kapag ang tao ay hindi isinasa puso o isinasa buhay ang layunin kung para sa taong bayan. Kasi hodang, mapalid ng hangin yung speech na yan, okay? Kaya mong mag-impromptu. Kasi by heart, from here, kung ano yung sasabihin mo, na-internalize mo na. Hindi man sunod-sunod ang pagkakamada ng mga pananalita, ng mga sentences, mga kababayan, pero yung content o konteksto o yung thoughts ng iyong sasabihin ay nandoon. See? Alam nyo na ang
eksena na yan. Kaya hindi yan totoo. Now what? Nagbabangag na si Bagag, kunyari walang engagement. Baka nagpa-party na naman sila. Nagpa-fireworks na naman. So kaya talagang bubuluso. Kaya nga, sige, magpakalumanay ako ngayong araw na to dito sa men and women in uniform at sa inyo. Kailan kayo kay Kilos? O gusto nyo ng video?